Mga tauhan ng Ibong Adarna. Ibong Adarna, ang makapangyarihang ibong nakatira sa puno ng Piedras Platas na makikita sa bundok Tabor. Tanging ang magandang tinig ng ibong ito ang makapagpapagaling sa mahiwagang sakit ni Haring Fernando ng Kaharian ng Berbania. Haring Fernando, ang butihing hari ng Kaharian ng Berbania na nagkaroon ng malubhang sakit. Reyna Valeriana, ang kabiyak ni Haring Fernando at ina ni na Don Juan, Don Pedro at Don Diego. Don Pedro, ang panganay na anak ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana. Siya ang unang umalis at nakipagsapalarang hanapin ang mahiwagang ibon sa bundok Tabor. Don Diego, ang ikalawang anak ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana. Nang hindi makabalik si Don Pedro, ay siya naman ang sumunod na tumungo sa kabundukan upang hanapin ang ibong makapagpapagaling sa kanilang amang may malubhang karamdaman. Don Juan, ang bunsong anak ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana, makisig, matapang at may mabuting kalooban. Siya ang tanging nakahuli sa Ibong Adarna sa bundok Tabor at nakapagligtas sa kanyang dalawang kapatid. Matandang leproso, ang mahiwagang matandang leproso o kitongin na humingi ng tulong at nang huling tinapay ni Don Juan habang patungo siya sa bundok Tabor. Siya ang nagsabi ng mga bagay na dapat gawin ni Don Juan sa pagdating niya sa Piedras Platas. Higante, mabagsik, malakas at malupit na tagapagbantay ni Doña Juana. Ermitanyo, ang mahiwagang matandang lalaking nanirahan sa bundok Tabor. Siya ang tumulong kay Don Juan upang mahuli ang mailap na Ibong Adarna. Matandang lalaking uugod-ugod, ang tumulong kay Don Juan upang manumbalik ang dati nitong lakas matapos siyang bugbugin ni na Don Pedro at Don Diego. Doña Juana, ang unang babaeng nagpatibok sa puso ni Don Juan, isang higante ang nagbabantay sa prinsesa na kinailangang talunin ni Don Juan upang makalaya ang dalaga. Doña Leonora, nakababatang kapatid ni Doña Juana na bihag naman ng isang serpiente. Nang makilala siya ni Don Juan ay nahulog din ang loob ng binata sa kagandahang taglay ng dalaga. Lobo, ang alaga ni Doña Leonora na gumamot kay Don Juan nang siya'y mahulog sa balon. Serpiente, isang malaking ahas na may 7 ulo na nagbabantay kay Doña Leonora. Doña Maria Blanca, ang prinsesa ng Reino de los Cristales. Maraming taglay na kapangyarihan ang dalagang ito. Haring Salermo, ama ni Doña Maria Blanca na naghain ng maraming pagsubok na kinakailangang malagpasan ni Don Juan upang mahingi nito ang kamay ng dalaga. Ang 3 ermitanyo, tumulong kay Don Juan upang matukoy ang daan patungo sa kaharian ng Reino de los Cristales. Saknong 1 hanggang 6. Panawagan ng may akda. Nagsimula sa papuri at panalangin sa Birheng Maria ang manunulat ng koridong Ibong Adarna. Humiling ang manunulat na buksan ang kanyang isipan at patnubayan upang hindi siya magkamali sa pagkatha ng kanyang akda. Batid niyang siya'y mortal lamang, may mahinang katawan at kaisipan na maaaring magkamali sa bawat iisipin at kanyang gagawin. Inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang naglalayag sa gitna ng karagatan ng mag-isa. At kalaunan ay hindi makayang magpatuloy sa paglalakbay. Humiling siya ng gabay upang magkaroon ng magandang patutunguhan ang kanyang buhay. At ang kanyang koridong lilikhain ay hangad niyang mapakinggan ng Birheng Maria.
Ang Berbanya at pagkakasakit ng hari. Saknong 7 hanggang 161. Saknong 7 hanggang 20. Si Haring Fernando at ang 3 prinsipe. Si Haring Fernando ang hari ng Berbanya. Siya'y iginagalang ng lahat, mahirap man o mayaman. Pantay siyang humatol sa lahat ng kanyang nasasakupan. Kanyang tinitimbang ang mga desisyong bibitawan. Dahil dito, siya'y hinangaan ng mga hari sa iba pang kaharian. Ang kanyang butihing asawa ay si Doña Valeriana. Siya'y ubod ng ganda at walang katulad ang kabaitan. Mayroon silang 3 anak na lalaki na pinakamamahal. Si Don Pedro ang panganay na may magandang tindig. Si Don Diego ang pangalawa na may pagkamahiyain at mahinahon magsalita. At si Don Juan na bunso, siya'y mabait at mapagmahal. Isang araw, nagtanong si Haring Fernando sa kanyang mga anak kung ano ang ibig ng mga itong tahakin. Pinapili sila kung nais ba nilang maging hari o maging pari. Ang pinili ng 3 ay maging hari, kung kaya't sila ay sinanay na humawak ng espada. Naging maganda ang pamumuno ni Haring Fernando sa kaharian ng Berbanya. Walang kaguluhang nagaganap, sa halip ay lalo pa itong nanagana at punong-puno ng saya sa loob ng kaharian. Saknong 30 hanggang 45. Panaginip ng hari. Isang gabi ay bigla na lamang nagkaroon ng masamang panaginip ang hari. Si Don Juan daw ay napahamak at pinatay ng 2 lalaking hindi niya makilala. Matapos mapaslang ay itinapo ng katawan nito sa isang balon. Nagising ang hari na may matinding kalungkutan. Nagkasakit siya ng malubha. Naging mahina at payat ang kanyang katawan. Sinubukan nilang lumapit sa iba't ibang doktor kung ano ang sakit ng hari. Subalit walang makatukoy nito. Hanggang sa isang manggagamot ang nakatuklas. Ayon sa kanya, ang sakit ng hari ay dahil sa kanyang masamang panaginip. At ang tanging lunas lamang nito ay ang awit ng ibong Adarna. Mailap ang ibon na ito, kaya gabi lamang lumalagi sa punong makinang, ang Piedras Platas na matatagpuan sa bundok Tabor. Saknong 46 hanggang 80. Si Don Pedro at ang puno ng Piedras Platas. Matapos mabatid ang gamot sa sakit ng hari, ay kaagad inutusan ni Haring Fernando si Don Pedro upang maglakbay at hanapin ang ibong Adarna. Kaagad namang sumunod sa kanyang ama si Don Pedro. Sakay ang isang kabayo ay naglakbay siya sa loob ng 3 buwan upang marating ang bundok Tabor. Sa gitna ng kanyang paglalakbay ay hindi kinaya ng kanyang kabayo ang layo nito, kung kaya ito ay namatay at siya'y naglakad na lamang upang maipagpatuloy ang paghahanap. Narating na nga ni Don Pedro ang bundok na hinahanap at ang punong kumikislap na tila isang diamante, ang Piedras Platas. Nahumaling si Don Pedro sa taglay na ganda ng puno at naisipan niyang magpahinga sa ilalim nito habang hinihintay ang pagdapo ng ibong Adarna. Maraming ibon ang nagdaan, subalit ni isa sa mga ito ay walang nagtangkang dumapo sa puno. Palalim na ang gabi, matinding pagkainip na ang nararamdaman ni Don Pedro, kasabay rin ito ay ang kanyang pagod mula sa paglalakbay, kaya napagpasyahan niyang umidlip. Tila isang tukso naman itong Adarna dahil sa pagtulog ni Don Pedro ay siya namang pagdating at pagdapo nito sa puno. Umawit ng 7 beses at nagbago ng kulay ng balahibo ang Adarna ng 7 ulit din. Pagkatapos ng kanyang pag-awit ay ugali nitong magbawas bago matulog sa sanga.
Napatakan ng dumi nito si Don Pedro na kaagad ay naging batong buhay. Sa tagal ng pag-uwi ni Don Pedro, ang kaharian ng Berbania ay puno ng pag-aalala. Saknong 81 hanggang 100 at siyam. Si Don Diego at ang awit ng Ibong Adarna. Dahil sa hindi pag-uwi ng panganay na anak sa Berbania, ay inutusan ni Haring Fernando ang ikalawang anak na hanapin ng kapatid at iuwi ang Ibong Adarna. Naglakbay si Don Diego sa loob ng 5 buwan. Dahil sa matinding pagod, ang kanyang kabayo ay namatay rin, subalit ipinagpatuloy niya ang paghahanap hanggang sa marating niya ang bundok Tabor. Nasilayan ni Don Diego ang ganda ng Piedras Platas mula sa dahon, sanga at ugat nito ay tila gintong kumikinang. Sa dami ng ibong nagdaan ay naging hiwaga sa prinsipe kung bakit ni isa sa mga ito ay walang dumadapo, bagkus ay sa ibang puno sila naglalagi. Nang lumalim na ang gabi ay sinubukang mamahinga ni Don Diego sa malaking bato na nasa ilalim ng Piedras Platas. Hindi pa nagtatagal sa pagkakaupo ang prinsipe ay siyang pagdating at pagdapo ng Adarna sa puno na pinayagpag ang kanyang pakpak. Pagkatapos ay sinimulang umawit ng Adarna. Sa lambing ng tinig nito ay nakatulog na ang prinsipe. Pagkatapos ng 7 awit at bihis ng Adarna ay nagbawas ito at si Don Diegong mahinding ang tulog ay natapunan sa ulo. Katulad ng kanyang kapatid, si Don Diego ay kaagad na naging bato. Nagmistulang puntod ang 2 magkatabing bato na nasa ilalim ng puno. Saknong 110 hanggang 161. Si Don Juan, ang bunsong anak. Nainip sa paghintay ang kaharian sa pag-uwi ng 2 prinsipe. Hindi mapalagay si Haring Fernando na naging dahilan ng paglala ng kanyang sakit. Gustuhin man ng hari na ipadala si Don Juan ay natatakot din siyang baka ito ay hindi na rin makabalik. Si Don Juan ay naghintay lamang ng utos mula sa kanyang ama, subalit ang kanyang puso ay nagdurusa sa nangyari sa kanyang mga kapatid, lalo pa nang lumubha ang karamdaman ng kanyang ama. Ayaw niyang mamatay ang kanyang ama, kung kaya't humingi na si Don Juan ng bendisyon sa kanyang mga magulang. Kung hindi siya pa'y hintulutan ng mga ito, ay aalis siya ng walang paalam. Malungkot na pinayagan ni Haring Fernando at Reina Valeriana ang kanilang bunsong anak. Naglakbay si Don Juan na may baong 5 pirasong tinapay at walang kabayong dala. Nagdarasal siya sa tuwi-tuwi na sa Inang Birhen na ilayo sa lahat ng kapahamakan sa kanyang paglalakbay. Upang hindi magutom ang prinsipe ay kumain siya ng 1 pirasong tinapay kada 1 buwan. Narating niya ang bundok Tabor sa loob ng 4 na buwan at doon ay may nakitang isang matandang may sakit na ketong. Nanlimos nang makakain ang matanda kay Don Juan. Kaagad na dinukot ng prinsipe ang natitirang 1 tinapay at masayang inabot ito sa matanda. Abot langit ang saya ng matanda sa natanggap niyang biyaya. Lubos-lubos ang pasasalamat nito sa prinsipe. Bilang kapalit sa pagtulong nito sa kanya, ay tinuro ng matanda na huwag mahuhumaling sa ganda ng punong kanyang makikita. Sa halip ay magtungo siya sa bahay na kanyang makikita malapit sa puno. Naroon ang taong magtuturo sa kanya kung paano mahuhuli ang Adarna. Bago maghiwalay ng landas ang dalawa, ay pilit na ibinabalik ng matanda ang tinapay na bigay sa kanya. Subalit ayon kay Don Juan ay di niya ugaling bawiin pa ang naibigay na niya. Pagkatapos niyang sabihin ito ay nilisan na niya ang matanda. Ang pagkahuli sa Ibong Adarna at ang unang pagkataksil kay Don Juan.
Saknong 162 hanggang 399. Saknong 162 hanggang 176. Ang gantimpala ng karapat-dapat. Nagpatuloy si Don Juan sa kanyang paglalakbay hanggang sa tumambad sa kanya ang punong pagkaganda-ganda, isang punong ginto na kumikinang. Bago pa tuluyang mahumaling ang prinsipe sa nakikita, ay kanyang naalala ang bilin ng ermitanyo. Natanaw niya sa ibaba ang isang dampa kung saan niya matatagpuan ang ermitanyong binanggit ng leproso. Ibinahagi sa kanya ng ermitanyong ito ang mga kagamitang kakailanganin niya sa paghuli sa Adarna. Ang labaha, 7 dayap, at ang mahiwagang tali. Binilinan din siya ng ermitanyo na punuin ng tubig ang bangang ibibigay nito at ibuhos sa 2 bato na makikita niya sa ilalim ng puno. Saknong 177 hanggang 231. Ang bunga ng pagpapakasakit. Tinungo na nga ni Don Juan ang puno ng Piedras Platas. Matyaga siyang naghintay sa pagdating ng ibon. Matapos ang mahabang paghintay, ay dumapo na nga ang pagod na ibon mula sa kanyang paglalakbay. Sinimulang umawit at magpalit ng balahibo ng 7 ulit ng Adarna. Upang hindi makatulog sa bawat pag-awit ng Adarna, ay sinusugatan ni Don Juan ang kanyang sarili gamit ang labaha at pinipigaan niya ito ng dayap ng 7 ulit din. Nang makatulog na ang Adarna, ay saka ito sinunggaban ni Don Juan at ginapos gamit ang mahiwagang tali. Bago lisanin ng puno, ay binuhos ni Don Juan ang tubig na laman ng banga sa 2 bato na nasa ilalim ng puno at kaagad bumalik ng buhay ang kanyang 2 kapatid. Kaagad-agad ay nagtungo ang magkakapatid sa dampa ng ermitanyo upang ipagdiwang ang tagumpay sa pagkakahuli ng Adarna. Ginamot din ng ermitanyo ang mga sugat na natamo ni Don Juan. Gumaling ito sa isang iglap lamang. Ipinakuha kay Don Juan ang hawlang paglalagyan ng Adarna at bago sila tuluyang umalis, ay humingi si Don Juan sa ermitanyo ng kanyang bendisyon. Saknong 232 hanggang 274. Ang bunga ng inggit. Masayang naglalakbay pa uwi ang 3 magkakapatid bitbit ang Adarna. Subalit ito pa lang si Don Pedro ay may masamang balak. Binulungan niya si Don Diego ng kanyang plano kay Don Juan. Hindi na makatanggi ang kapatid pagkat siya ang panganay. Sa halip na paslangin nila si Don Juan, ay naisipan na lamang nila itong bugbugin pagkatapos ay iniwan ang labi nito sa kagubatan at silang 2 ang umuwi kasama ang Adarna. Nang makarating sa Berbanya ang 2, ay itinanggi ng mga ito sa amang hari na kanilang nakita ang bunsong kapatid. Ang inaasahang magandang anyo at tinig ng Adarna ay hindi nasaksihan ni Haring Fernando pagkat wala ang tunay na nakahuli sa ibon. Lalo lamang lumala ang sakit ng amang hari dahil sa hindi pag-awit nito at ang pangit nitong anyo. Saknong 275 hanggang 317. Ang dalangin ng bunsong anak sa gitna ng paghihirap. Nagising si Don Juan mula sa pagkakabugbog na nanghihina at maga ang buong katawan. Dumalangin siya sa mahal na birhen na kaawaan ang kanyang kalagayan. Hindi man niya lubos maisip ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, ay dinalangin pa rin niya ang mga ito at mapatawad sa kanilang ginawa sa kanya. Saknong 318 hanggang 379. Ang awit ng ibong Adarna.
May matandang lalaking uugod-ugod na nakakita sa kalagayan ni Don Juan. Nagmagandang loob siyang gamutin ang mga sugat na natamo ng prinsipe. Anong himala nang humilom kaagad ang kanyang mga sugat? Malaking pasasalamat ang ibinigay ni Don Juan sa ginawa ng matanda. Nang makabawi na ng lakas si Don Juan, ay muli siyang naglakbay pabalik ng Berbania. Nang makauwi na nga si Don Juan sa kaharian, ay laking gulat ni Don Pedro at Don Diego na buhay pa ang kanilang bunsong kapatid. Sa pag-uwi ni Don Juan ay nanumbalik na ang gandang taglay ng Adarna at nagsimula na rin itong umawit. Sa pag-awit ng Adarna ay isiniwalat nito ang lahat ng naganap sa paglalakbay ng tatlong magkakapatid mula sa pagkahuli sa kanya hanggang sa pagkataksil ng dalawa niyang anak kay Don Juan. Matinding galit ang naramdaman ng hari kina Don Pedro at Don Diego nang malaman niya ang buong katotohanan. Pinatawan niya ng kaparusahang palalayasin ang mga ito at tatanggalan ng karapatan. Subalit dahil sa pakiusap ni Don Juan ay hindi natuloy ang kaparusahan. At nagbigay naman ng babala ang hari na kung maulit ang nasabing pagtataksil ay kamatayan na ang magiging kaparusahan sa dalawa niyang anak. Ang muling pagtataksil ng dalawang prinsipe at ang pagkakatagpo ng pag-ibig sa bundok Armenia, saknong 400 hanggang 650. Saknong 400 hanggang 441, ang muling pagkapahamak ni Don Juan. Bumalik na ang sigla ng hari at ng kaharian ng Berbania. Maging ang pakikitungo ni Don Pedro at Don Diego kay Don Juan ay naging maayos na rin. Dahil sa kinagiliwan na ng husto ng hari ang Adarna, ay inatasan niya ang kanyang mga anak na magbantay rito dahil sa takot niyang baka mawala ito. Tig-3 oras sa gabi ang bantay ng magkakapatid sa Adarna. Nakaisip muli ng masamang plano si Don Pedro. Kaagad niyang pinagbantay si Don Juan kahit hindi pa niya oras. Dala ng pagod niya sa nagdaang gabi ng pagbabantay, ay nahimbing siya sa pagkakatulog. Habang tulog ang bunsong kapatid, ay dito na pinawalan ng dalawa sa hawla ang Adarna. Pagkagising ni Don Juan ay pinayuhan siya ng kanyang mga kapatid na kaagad nang maglakbay bago pa sumapit ang umaga at hanapin mag-isa ang Adarna. Kinaumagahan, nang malaman ng hari na wala ang Adarna at si Don Juan, ay pinahanap niya ang mga ito kina Don Pedro at Don Diego. Kaagad kumilos ang dalawa upang hanapin ang kapatid. Sinubukang suyurin ang lahat ng bundok na kanilang madaraanan. Nagbabaka sakaling matagpuan nila ang kapatid. Hanggang sa narating ng dalawa ang bundok ng Armenia. At dito na nga nila natagpuan ang kapatid na si Don Juan. Saknong 441 hanggang 476. Sa bundok Armenia. Isang magandang bundok ang napuntahan ni Don Juan. Ito'y payapang lugar at sagana sa kalikasan. Binalak ng prinsipe na dito na manirahan upang pagbayaran ang nagawang kasalanan. Nang matagpuan siya ng kanyang dalawang kapatid, ay napagdesisyonan nilang tatlo na doon na rin manirahan. Isang araw ay naisipan ng magkakapatid na libutin at tuklasin ang bundok. Saknong 477 hanggang 506, ang mahiwagang balon. Sa pag-iikot ng magkakapatid sa bundok ng Armenia ay may nakita silang balon at ninais nilang matuklasan ang hiwaga sa ilalim nito. Naunang sumubok sa pagbaba si Don Pedro, subalit hindi niya kinaya ang lalim at dilim nito. Pangalawang sumubok si Don Diego, katulad din ng nauna ay sumuko rin ito at umahon sa ibabaw ng balon. Huling sumubok si Don Juan, natakot man pero pinilit niyang lakasan ang kanyang loob upang maabot ang ilalim ng balon.
Saknong 507 hanggang 566. Ang unang pagtibok ng puso ni Don Juan. Laking gulat at mangha ni Don Juan sa napakagandang lugar na tumambad sa kanya. Ito'y puno ng halaman at mga bulaklak. Nagpadagdag pa sa kanyang pagkamangha ay nang masilayan niya ang napakagandang si Prinsesa Juana. Matagal nang bihag ng isang higante ang prinsesa, kung kaya't humingi siya ng saklolo kay Don Juan. Hindi nagdalawang isip tumulong si Don Juan dahil sa pag-ibig na naramdaman sa dalaga. Hinamon niya ang higante sa isang labanan at pinalad si Don Juan na manalo. Labis ang ligaya ng prinsesa nang sa wakas ay nakalaya na siya sa higante. Subalit, hindi pa lubos ang ligayang ito sapagkat ang kanyang bunsong kapatid na si Prinsesa Leonora ay bihag pa ng isang serpiente. Matatagpuan ng prinsesa sa palasyo na may malaking hagdanang ginto. Kaagad-agad ay tinungo naman ito ni Don Juan. Nang masilayan niya sa malayo ang prinsesa, tila siya'y nananaginip at nabighani sa angking ganda nito. Saknong 567 hanggang 650. Si Doña Leonora at ang Serpiente. Habang nakadungaw si Prinsesa Leonora ay kanyang inusisa ang biglang pagdating ni Don Juan upang malaman ang pakay nito. Nangako si Don Juan na tapat ang pag-ibig niya rito. Subalit may pangamba pa rin ng prinsesa na baka magtaksil ito sa kanya. Binigyang babala na rin ng prinsesa ang binata sa kapahamakang kanyang kahaharapin sa serpiente. Naantala ang pag-uusap ng dalawa nang biglang makaramdam ng pagyanig ng lupa na siyang pagsulpot ng serpiente. Matapang na hinarap ni Don Juan ang serpienteng may 7 ulo. Sinubukan niyang tagpasin ang mga ulo nito, subalit muling tumutubo. Napagod si Don Juan kaya't sandali siyang nanalangin at muli ay nanumbalik ang kanyang lakas. Naghagis ang prinsesa ng balsamo upang malagyan ni Don Juan ang ulong mapipigtas nito at tuluyang hindi na tumubo pa. At nang matalo nga ni Don Juan ang kalaban, ay dali-dali nilang nilisan ng prinsesa ang ilalim ng balon. Ibong Adarna, saknong 651 hanggang 1285. Saknong 651 hanggang 680. Nang makabalik sa itaas ng balon sina Don Juan at Prinsesa Leonora, si Don Pedro ay nakaramdam kaagad ng pag-ibig sa dalaga. Subalit nang mapansin niyang mas malapit ang dalaga sa bunsong kapatid, ay muling nakaramdam ng inggit si Don Pedro. Hindi pa man nakalalayo ang 5 sa balon ay naalala ni Prinsesa Leonora na ang pamana ng kanyang ina na diamanting singsing ay kanyang naiwan. Pinilit ni Don Juan kahit ayaw pa ni Prinsesa Leonora na siya'y bumaba muli sa balon upang balikan ito. Dahil sa inggit ay nagawang patiri ni Don Pedro ang tali na gamit ni Don Juan sa pagbaba nito sa balon. Saknong 681 hanggang 720. Nakadama ng matinding galit si Prinsesa Leonora sa ginawang pagkataksi ni Don Pedro sa kanyang kapatid. Ninais ng dalaga na sundan si Don Juan sa balon, subalit hinawakan siya ng mahigpit ni Don Pedro na kahit anong pagpupmiglas niya ay hindi siya makawala, hanggang sa siya ay mahimatay. Nagising si Prinsesa Leonora na nasa bisig na ni Don Pedro at pinangako sa prinsesa na siya ay magiging reyna ng Brabania. Bago lisanin ng balon, ay inutusan ng prinsesa ang kanyang lobong engkantada na iligtas si Don Juan. Nanaginip si Haring Fernando na ang bunsong anak ay muli na namang pinagtaksilan kahit pa ito'y uliran sa kabaitan. Dumating na sa kaharian ng Brabania sina Don Pedro, Don Diego, Doña Juana at Doña Leonora. Muling nagsinungaling si Don Pedro na hindi nila natagpuan si Don Juan, sa halip ay ang dalawang prinsesa ang kanilang naligtas mula sa higante at serpiente.
Hiniling ng dalawang prinsipe na sila ay maikasal sa dalawang prinsesa sa lalong madaling panahon, si Don Pedro kay Prinsesa Leonora at Don Diego kay Prinsesa Juana. Hiniling naman ni Prinsesa Leonora sa hari na ipagpaliban muna ang kasal nila ni Don Pedro ng 7 taon dahil sa kanyang panata. Sumang-ayon ang hari at itinakda ang kasal ni Doña Juana at Don Diego na umabot ng 9 na araw ang pagdiriwang. Saknong 730 hanggang 746. Sa kabilang dako ng balon matatagpuan si Don Juan na duguan at lamog ang katawan. Mabilis na tumungo sa ilog Jordan ang lobong alaga ni Prinsesa Leonora upang magsalok ng tubig. Kahit na mahigpit ang tagabantay ng ilog ay nagawang punuin ng lobo ang 3 bote ng tubig. Ipinahid kaagad ng lobo ang tubig kay Don Juan at mabilis na gumaling ang mga sugat at nagbalik ang lakas nito. Niyakap ni Don Juan ang lobo at saka binalikan ng singsing sa palasyo. Nang sila'y makaahon sa balon ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Saknong 747 hanggang 776. Pabalik na si Don Juan sa Berbania nang siya'y makaramdam ng pagod. Saglit siyang namahinga at nakatulog sa isang puno. Hindi inaasahang dumating ang Adarna at umawit ito upang gisingin si Don Juan. Labis ang tuwa ni Don Juan nang makitang muli ang Adarna. Umawit ang Adarna at isinalaysay ang dahilan ng kanyang pag-alis sa kaharian. Sa pag-awit din ng Adarna ay inutusan niya si Don Juan na maglakbay sa malayong kaharian sa silangan. Kanyang matatagpuan ang 3 prinsesa na sina Isabel, Juana at Maria Blanca na anak ni Haring Salermo na isang tuso. Sinabi ng Adarna na marapat niyang piliin ay si Maria Blanca dahil ang ganda nito ay walang kaparis. Sa payo ng ibon ay kaagad na hinanap ni Don Juan ang kaharian ng De los Cristal. Saknong 777 hanggang 772. Samantala, sa kaharian ng Berbania, si Prinsesa Leonora ay patuloy pa ring tumatangis at umaasang na iligtas ng buhay ng lobo si Don Juan. Saknong 773 hanggang 854. Sa paglalakbay ni Don Juan ay kanyang nakasalubong ang isang matandang nanlilimos sa kanya ng pagkain. Pinayuhan siya ng matanda na magtungo sa bundok kung saan niya matatagpuan ang isang ermitanyo at ibigay ang balabal nito. Samantala, sa kaharian naman ng Berbania ay nagngingit-ngit pa rin sa galit si Don Pedro sa tuwing dadalaw ito sa silid ng dalaga at ang naririnig na pangalan na bukang bibig ng prinsesa ay walang iba kundi si Don Juan. Nakiusap siya sa prinsesa na limutin na ang kanyang kapatid pagkat ito ay patay na. Sa kabila ng lahat ay si Don Juan pa rin ang iniibig ng prinsesa. 3 taon nang naghihintay at nagtitiis si Prinsesa Leonora, subalit hindi pa rin niya maatim na magpakasal kay Don Pedro. Saknong 855 hanggang 935. 5 buwan inabot ang paglalakbay ni Don Juan bago niya natagpuan ang bundok ng ermitanyong pag-aabutan ng balabal. Hindi nababatid ng ermitanyong ang kaharian na kanyang hinahanap kahit pinagtanong na niya sa lahat ng hayop na kanyang nasasakupan. Pinatungo ng ermitanyo si Don Juan sa ika-7 bundok kung nasaan ang kanyang kapatid. Hinatid si Don Juan ng isang olikornyo, isang mahiwagang ibon, bitbit ang isang panibagong balabal. Narating na nga ni Don Juan ang ika-7 bundok at binigay sa matanda ang dalang balabal. Sa tulong ng agila ay nabatid din ang kahariang hinahanap sapagkat ito'y napuntahan na pala ng agila. Ang prinsipe hinatid ng agila sa kaharian ng Reino de los Cristal at sila'y nakarating sa banyo ni Maria Blanca. Saknong 936 hanggang 987. Sumapit na ang oras ng pagdating ng prinsesa at si Don Juan ay nabighani at umibig kaagad sa sakdal ganda ng dalaga. Dala ng tukso, nagawa pang pagnakawan ng damit ang dalaga. Pinatawad at labis ding umibig si Prinsesa Maria kay Don Juan, kaya naman itinuro nito sa binata
na dapat niyang iwasan na pumasok sa kaharian ni Haring Salermo upang hindi maging bato gaya ng mga nagdaan niyang manliligaw. Saknong 988 hanggang 1060. Binigyang pagsubok ni Haring Salermo si Don Juan bago makuha ng tuluyan ang kamay ni Maria Blanca. Una, pagpapatubo ng trigo at kailangan niyang magawa itong tinapay ng isang gabi lamang. Dahil sa taglay na mahika Blanca ng prinsesa ay napagtagumpayan ni Don Juan ang unang hamon ng kanyang amang hari. Kinagabihan din ay kaagad nagkaroon ng tinapay sa hapag ni Haring Salermo. Saknong 1061 hanggang 1285. Para sa ikalawang pagsubok, kinakailangang maibalik kinaumagahan sa sisidlan ng alak ang 12 negritong maliliit na pinawalan ng hari sa dagat. Sa pamamagitan ng pagtawag lamang ng prinsesa sa mga negrito ay kaagad nagsibalik sa sisidlan ang mga ito. Ang ikatlong pagsubok, kinakailangang mailipat ang bundok sa pagsikat ng araw sa harap ng bintana ng kanyang kaharian. Sa pamamagitan muli ng kapangyarihang taglay ni Maria Blanca ay naiurong nito ang bundok sa harap ng bintana ng hari. Para sa ikaapat na pagsubok ay kinakailangang ibalik ang bundok sa gitna ng karagatan at kinakailangan niyang lumikha muli ng isang kaharian na may lansangang daraanan mula sa kaharian ng De Los Cristal. Tumulong muli sa pagsubok si Maria Blanca kaya ito ay napagtagumpayan ni Don Juan. Hindi ikinatuwa ng hari na nakalika ng panibagong kaharian si Don Juan at napagtagumpayan ang ikaapat na pagsubok. Kaya naman sinadya niyang ilaglag sa dagat ang singsing at ipinahanap ito bilang ikalimang hamon. Sinabihan ng prinsesa na tadtarin siya at huwag matulog para makuha ang singsing. Habang hinahanap ni Doña Maria ang singsing ay nakatulog si Don Juan at hindi niya nakuha ang singsing. Dahil dito, nagalit si Doña Maria, ngunit nangibabaw pa rin ang pagmamahal ng prinsesa sa prinsipe. Kaya muling nagpatadtad ang prinsesa. Nakuha nila ang singsing pero nawala ang dulo ng daliri ni Doña Maria dahil sa pagmamadali ni Don Juan sa pagtadtad. Nang magising ang hari ay nasa kanyang tabi na ang singsing. Para sa ika-6 na pagsubok, binigyan ng isang kautusan ng prinsipe na paamuhin ng kabayo. Ang kabayong iyon ay walang iba kundi si Haring Salermo. Hinampas ng prinsipe ang ulo ng kabayo hanggang sa ito ay manghina at maluha. Nalampasan itong muli ni Don Juan sa tulong muli ni Prinsesa Maria pagkat tinuro nito ang mga dapat gawin upang mapaamo ang kabayo o ang kanyang amang hari. Dinalaw ni Prinsesa Maria Blanca si Don Juan ng gabing iyon upang ipabatid dito na ang hamon ng kanyang ama ay nagwakas na rin at siya ay ipasusundo bukas ng umaga upang sila ay magharap ng hari. Sa wakas, maaari na siyang tumuloy sa kaharian. Makikita raw na si Haring Salermo na hinang-hina dahil sa paggapi na ginawa ni Don Juan, masakit ang katawan nito at mabigat ang karamdaman. Ibong Adarna, saknong 1286 hanggang 1711. Saknong 1286 hanggang 1333. Kinabukasan ay pinatawag ng hari si Don Juan. Nang makapasok sa palasyo ay napansin ng binata na lahat ay nakangiti maging ang tusong hari. Labis na nagtataka ang prinsipe dahil kahit nakaratay si Haring Salermo ay bakas sa mukha niya ang saya. Masayang ibinalita ng hari na iyon na ang panahon upang ipagkaloob sa kanya ang gantimpalang nararapat sa kanya. Dinala siya sa 3 silid kung saan ang bawat pinto ay tanging hintuturo lang ng mga prinsesa ang nakalitaw. Nilaktawan niya ang una at ikalawang silid at dumiretso sa huling silid. Pinili niya ito dahil sa palatandaan nitong putol na hintuturo ni Maria Blanca. Hindi sukat akalain ng hari na mapipili ni Don Juan ang bunsong anak na si Maria. Walang nagawa si Haring Salermo kundi pasamahin ang anak kay Don Juan.
Ngunit ito ay nakaisip ng bagong plano. May kautusan na nagsasabing ipadadala si Don Juan sa Inglaterra upang ipakasal sa bunsong kapatid ni Haring Salermo, tiyahin ni Maria Blanca. Nagbanta ang hari kay Don Juan ng kaparusahang kamatayan kung hindi ito susunod sa kautusan. Nalaman ni Maria Blanca ang plano ng ama kung kaya't ipinabatid niya ito kay Don Juan at sila'y nagbalak na tumakas patungo ng Berbania. Saknong 1334 hanggang 1382. Sa pagtakas ay inutusan ni Maria Blanca si Don Juan na kuhanin ang kabayo na nasa ikapitong pinto na siyang pinakamatulin, ngunit nagkamali sa pagkuha ang prinsipe. Ang ikawalong pinto ang napagkuhanan niya. Wala nang oras na sila ay magsisihan, kailangan na nilang makatakas. Tila isang ipo-ipo ang naganap na habulan ng hari at magkasintahan. Upang hindi maabutan ay naghulog ng karayom si Maria na kaagad ay naging bakal na tinik sa pamamagitan ng kanyang mahika blanca, isang mahikang puti. Inabot ng 2 araw bago naalis ng hari ang tinik na bakal. Inilaglag din ng prinsesa ang kanyang sabon upang maging patag ang bundok na kanilang daraanan. Humanap naman ng ibang daan ng hari at nang malapit na niyang maabutan ng magkasintahan ay muling ginamit ng prinsesa ang kanyang mahika. Naghulog ng kohe, isang bote na may lamang tubig si Maria na kanyang dala at naging isang karagatan ang dating tuyot na lupa. Hindi na naabutan ng hari ang dalawa, ngunit isinumpa naman niya ang kanyang anak na makalimot at magtataksil sa kanya si Don Juan sa oras na makabalik ito sa kaharian ng Berbania. Dahil sa sama ng loob ay nagkasakit si Haring Salermo at namatay. Nakarating naman ang magkasintahan sa Berbania pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Saknong 1383 hanggang 1425. Nang makarating sa palasyo ay nagpaalam si Don Juan kay Maria Blanca na iiwan muna siya sa isang nayon habang ang prinsipe ay mauunang pumasok sa palasyo ng Berbania upang makapaghanda ng isang magarbong pagsalubong para sa prinsesa. Sa una ay tutulan dalaga, ngunit wala ring nagawa. Maigpit ang bilin ni Maria kay Don Juan na huwag titingin o lalapit man sa sinumang babae. Nangako naman si Don Juan na tutupad. Ang lahat ay masayang sumalubong sa pagdating ng prinsipe, yakap ang salubong ng kanyang ama't ina. Sa mga oras na iyon ay naroon din si Prinsesa Leonora. Nagtapat ito sa prinsipe at kay Haring Fernando na 7 taon na siyang naghihintay sa muling pagbabalik nito dahil si Don Juan ang tunay na laman ng kanyang puso at hindi si Don Pedro. Nabatid din ng Haring Fernando ang muling pagkataksil ni Don Pedro. Upang matapos na ang gulo, nagpasya ang hari na ngayong linggo rin itatakda ang kasalan ni na Don Juan at Prinsesa Leonora. Saknong 1426 hanggang 1449. Si Don Pedro ay dapat sana ay itatakwil ng hari, subalit nakiusap si Prinsesa Leonora na gawin na lang ito pagkatapos ng gaganaping kasal. Nagdiwang ang buong kaharian sa nalalapit na pag-iisang dibdib ng dalawa. Habang 3 araw na ang nakalilipas ay hindi pa rin bumabalik si Don Juan kay Maria Blanca at nakalimot na ng tuluyan sa kanilang sumpaan. Natuklasan ni Maria ang pagkataksil ni Don Juan. Habang siya ay nagdurusa, si Don Juan naman ay nagsasaya sa piling ni Prinsesa Leonora. Naghanda si Maria Blanca ng gagawing paghiganti sa araw ng kasal ng dalawa. Humiling siya sa kanyang mahiwagang singsing ng karosang ginto, 12 kabayo, at 12 lalaki na maghahatid sa kanya sa kaharian ng Berbania. Nagpanggap siya bilang isang emperatriz, isang asawa ng emperador. Saknong 1450 hanggang 1472. Sinalubong ng tugtugan ang pagdating ni Maria bilang emperatriz
Panandaliang hininto ang kasal upang parangalan ang pagdating ng mahalagang bisita. Labis na pighati ang nararamdaman ni Maria dahil nasisilayan niya si Don Juan na nakatuon ng pansin kay Prinsesa Leonora. Ipinaalam ni Maria ang pakay niya sa pagdalo ng kasal na iyon. Aniya, may inihanda siyang laro na nais ipabatid bilang handog sa ikakasal. Humiling siya ng prasko na may lamang tubig sa kanyang diamanting singsing. Biglang may sumulpot na prasko na may lamang 2 maliliit na ita. Saknong 1,473 hanggang 1,541. Ang 2 ita sa prasko ay mag-asawa. Hinahampas ng negrita ang negrito gamit ang pamalo sa tuwing hindi ito nakakaalala ng mga pangyayari. Sa pamamagitan ng dula ay isinilaysay nito ang 6 na pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo at pagpili sa 3 pinto. Pinapalo ng negrita ang negrito, ngunit si Don Juan ang nasasaktan. Saknong 1,542 hanggang 1,579. Kahit patuloy ang dula ay di pa rin makaalala si Don Juan. Sa halip ay mas lalo pa itong nawili kay Prinsesa Leonora. Ipinagpatuloy ng 2 ita ang dula at isinalaysay kung paano nila natakasan si Haring Salermo. Isinalaysay rin ang mga pangyayari nang sila ay makabalik na sa Berbanya. Wala pa ring maalala ang negrito kaya patuloy siyang hinahampas ng negrita. Isiniwalang bahala ni Don Juan ang sakit na nararamdaman pagkat ang laman ng kanyang puso ay walang iba kundi si Prinsesa Leonora. Naiyak si Maria Blanca dahil batid nitong tuluyan na siyang nalimot ni Don Juan. Kinuha ni Maria Blanca ang prasko at akmang babasagin ito upang gunawin ang buong reyno. Subalit sa isang iglap ay biglang nagbalik ang lahat ng alaala ng prinsipe. Agad itong humingi ng tawad kay Maria Blanca at nangakong hindi na muli ito magtataksil pa. Noon din ay nalaman ni Don Fernando ang lahat ng totoong pangyayari. Naguluhan ng hari sa nararapat na gawin kung kanino ipakakasal si Don Juan, kaya humingi ito ng tulong sa isang arsobispo o pari. Pagkat si Prinsesa Leonora ay tumututol sa pag-iibigan ni Maria, kaya naglahad din siya kung paano sila nagkaibigan at naligtas ang buhay ni Don Juan. Ayon sa arsobispo, higit na may karapatan kay Don Juan ang nauna, si Prinsesa Leonora. Labis na nagdamdam si Maria at nagalit, kaya binuksan nito ang prasko at ibinuhos ang laman ng tubig, dahilan upang bumaha sa palasyo. Nakiusap si Don Juan kay Maria na pahintuin ang pagbaha at nangakong hindi na muli ito makalilimot pa. Nang mga oras ding iyon ay ninais ni Don Juan na makasal sila ni Maria. Saknong 1,681 hanggang 1,692. Naging makatwiran si Haring Fernando at pinili kung ano ang nararapat. Ipinakasal ng hari si Don Juan kay Maria. Wala nang nagawa si Prinsesa Leonora kundi tanggapin ang kapasyahan ng hari. Nais ni Don Fernando na ipamana ang kaharian ng Berbanya kay Don Juan, ngunit sinabi ni Maria Blanca na ipagkaloob na lang ito kay Don Pedro sapagkat pamumunuan ni Don Juan ang Reino de los Cristales. Binasbasan ng arsobispo si Don Pedro bilang hari at si Prinsesa Leonora naman bilang reyna ng Berbanya. Matapos makasal ni Don Juan at Maria Blanca ay nagpaalam na ang mga ito upang magbalik sa Reino de los Cristales. Saknong 1,673 hanggang 1,611. Ipinagtaka ni Don Juan ang mabilis na pagdating nila sa Reino de los Cristales. Kung ang una niyang paglalakbay ay inabot ng 1 buwan, ngayon naman ay nakarating sila sa kaharian ng 1 oras lamang. Matagal-tagal na rin mula nang yumao ang amang hari at ang kanyang mga kapatid na prinsesa. Nasa pamumuno man ng iba ang kaharian ay nanatili itong mapayapa.
Masayang tinanggap ng mamamayan ng reyno ang pagdating ni Maria Blanca bilang kanilang bagong reyna. Ang mga isinumpa ni Haring Salermo ay nakalaya na. Nagkaroon ng isang malaking piging sa kaharian at nagpahayag si Maria Blanca na si Don Juan na ang bagong hari ng kaharian. 9 na araw nagdiwang ang kaharian. Magkaramay ang mag-asawa sa ligaya at kalungkutan. Mas lalo pang umunlad ang Reino de los Cristales dahil sa magandang pamamalakad ng hari at reyna. Lahat ng magagandang pamamalakad ng mag-asawa ay hinangaan ng taong bayan. Kaya nang sila ay mamatay, nagluksa ang buong kaharian. Ang wakas ng Ibong Adarna.